Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa, patuloy tayong sumamba. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating buhay, amen, ay dahil sa Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Tunay lang ang ating Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puti ka, Panginoon. Hallelujah. Oh
magpatuloy na po tayo at ang gagamitin ng ating Panginoon na maghahayag ng mabuting balita ay ang ating kapatid, Brother Mark Rombanos. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Shalom, shalom,
Espiritu Santo. Amen. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami ay hindi makakapakinig ng iyong salita. Kaya niyo po na ang bawat susunod na sandali ay maging pagpapahala sa bawat isa sa amin. Kaya na sa pamamagitan ng iyong salita, kami ay maging patuto sa iyong mga pamantayan at kung paano ba namin i-build ang aming mga social responsibilities nang hindi napakompromise Panginoon ng aming spirituality. Turuan niyo po kaming balansin ang mga bagay-bagay nang sa gayon hindi kami mahulog sa mga trap ng mga kaaway ng Panginoon. Give us wisdom. Give us discernment, Panginoon. Yang mga tulong mo sa amin ay magpakatalino kami. Kung ang mga makamundong tao ay mabilis gumawa ng paraan, lalo higit ang mga anak ng Diyos ay dapat maging matalino and decisive sa mga bagay na kanyang gagawin at ibilis. Mag-usap ka sa bawat isa sa amin at hayaan niyo po na ang Espiritong Banal ang siyang malayang umilos sa bawat isa. Ano po ang aming mga katanungan aral-aral sa araw ito, hayaan niyo po na ang iyong salita ang siyang magbigay ng liwanag sa amin. Sa iyo ang lahat ng pagkalingan at sa salamat sa ngalan ni Jesus, sa araw ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
San Mateo, Kabanatang 22, talatang 15 hanggang 22. Let's take a reading to the Gospel of St. Matthew, chapter 22, verse 15 to 20. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo niyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatapit sapagkat patas ang pagpili niyo sa mga tao. Ano po ang palagay niyo? Naaayon ba sa kautusan ng magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanyang masasamang layunin kaya sinabi niya, kayong mga mapagkumari, bakit binibintang niyo ako? Ipakita niyo sa akin ang isang salating pambayad sa buwis at ipinakita nila ang isang salating pilak. Kanilang larawan at pangalan ang nakaulit yan, tanong ni Jesus. Sa emperador po, nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabangha sila ng marinig ito at sila'y umalis. Mamaya maraming magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Alakan po natin ang lakas ng mga sabihin. Praise God. Huwag na po kayo magsulto ng kapatid. Mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Actually, ngayong Friday ko nalaman na advance pala yung gospel reading na itinukod mula Monday hanggang Wednesday. Nagkamali at na-overlook ko yung Sunday gospel. Ang naitok ko na yun, itotok pa lang next week. Kaya kanina, nagpupumakot ako magmadali dito kasi gagawin ko nga yung paksa, yung Sunday gospel na yung mga kapatid. Umulan na pa. So, alam niyo po, sabi nila, sa mga paksa, sa mga usapan, ang pinaka dapat mo i-avoid ng mga topic, di ba? Pag meron mga pagpupulong is about politics and religion. Bakit kaya? Kasi sa ganitong mga issues, mga kapatid, nagiging mahaba ang usapan, maraming nagiging diskusyon at hindi pagkakaunawaan o mga pagkakalutaan. At ito po yung klase ng issue na ginamit ng mga Pharisees para masilo o marap nila ang Panginoon sa isang political question na napaka-sensitive. Kasi ang tanong nila, nararapat ba, tama ba, na magbayad ng buwis sa isang sasakit o sa government, mga kapatid na Kristo? Yan ay isang uri ng tanong na hindi mo pwede hindi sagutin. Kasi kapag hindi mo sinagot, magkakaroon ng question mark sa isip ng mga taga-sunod. Magkakaroon ng butas doon sa mga naghihintay sa Panginoon na siya ay magkamali sa kanilang pagsagot. So, this kind of question is a very tricky question ng kapatid kay Kristo sapagkat kaunting mali sa kanyang pagsagot ay pwede agad siya mabutasan. O pwede silang makahanap ng isang pagkakataon na mapapama nila ang Panginoon at madispatcha. Sa pagkakataon nito, mga kapatid, kung mapapansin niyo yung gospel, nagkasundo yung mga Pharisees, kanilang mga taga-sunod at yung mga taga-suporta ni Herod. Kasi ang sabi dito, pinasamahan ng mga Herodians, yung mga taga-suporta ni Herodes. But actually, mga kapatid, Pharisees and Herodians are enemies. Yan po ay mga magkakagalit at mga magkakaaway. Unang-una po, ayaw kasi ng mga Hudyo na magpasakot po sa Roman government. So, yun po yung unang dahilan. Bakit po? The Jew did not want to submit to a Gentile ruler. Of course, kasi, syempre, sila ay bayang pinili. Sila ay binigyan ng Diyos ng sariling bansa, pero paglipas ng panahon, sila ngayon ay oppressed. Sila po ngayon ay
hindi na bansa. Sila po ay ginawang province na lang ng kanilang ng isang bansa o isang empire na mas malakas na nakakasakop sa kanila ngayon, which is the Roman Empire. Amen? So, para po sa bansang Israel, lalo na sa mga fanatic Jew, malaking insulto, malaking oppression at sampal sa kanila na sila po ay pinamamahalaan ng isang entil na ruler, mga kapatid, o tagapangulo. So, another thing, Caesar was revered as a god. Ang Caesar po kasi, ito po ay title, hindi po yan pangalan. Yan po ay isang titulo. Kaya pag binasa niyo po ang history, iba't ibang mga Caesar po yan sa iba't ibang panahon. Merong Octavius Caesar, merong Augustus Caesar, sino pa ba yun? Nasa marami po na Caesar yan, mga kapatid ko na Kristo na nagpapaanan dahil nga po sa power and authority. So kapag nabigyan pa po ng title as a Caesar, you are equal to God. Ikaw ay ituturing na Diyos sapagkat nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng power and authority sa buong daigdig. Tandaan po natin na sila lang naman yung nakatalo sa Persian Empire. Amen? At ang kanilang pagdating, para silang malakas na baha na halos sakupin nila ang buong Mediterranean, ang buong Europe, mga kapatid, para ipakita kung gaano kalakas po ang Roman Empire, mga kapatid kay Kristo. So, kapag kinilala nila ang isang Caesar, mga kapatid kay Kristo, ang equation nito sa mga Jew ay para silang nagtataksil sa Diyos. Idolatry kasi sabi nga naman sa pagtututos ng Diyos, wala kang ibang dapat na sasambahin at paglilingkuran kundi si Yahweh lamang. That's why kapag in-accept mo yung currency, yung ruler, yung pamamahala ng isang Caesar, para mo na rin kinikilala ng Diyos ito sa iyong buhay, mga kapatid. Amen? And then another thing, they have better use for money than to give it to the Rome, mga kapatid. Para sa kanila, bakit kami magbibigay ng tribute, bakit kami magbabayad sa Rome? Kung pwede naman yung aming tax, yung aming pera, ay i-donate na lang sa templo para yung aming simbahan, yung aming templo ay gumanda. Amen? Kaya, ganun yung kanilang galit sa mga katulad po ni Zacchaeus na isang tax collector. Kasi po, kagaya po ni Zacchaeus, siya ay isang Hudyo, pero yung kanyang paglilingkod ay nasa Rome. Amen? Siya yung taga-singil sa kanyang mga kapwa-Hudyo, kaya yung kanyang mga kababayan naman ay galit na galit sa kanya. At labis-labis ang kanyang paniningil, mga kapatid. Amen? So, ito pong dalawang partidong ito, mga fanatic Jew at mga Herodians, mga kapatid, ay talagang magkaawat at magkagalit. But this time, nagkasundo sila for a common hope, mga kapatid. And that is to trap Jesus for asking this tricky question. Amen? At ano po yung tanong? Sabi po ng verse 17, tell us, what do you think? Is it against our law to pay taxes to the Roman Emperor or not? Alam niyo mo, yung ganitong klase ng tanong, may karapatan naman ng Lord na hindi niya sagutin, mga kapatid. Pero kahit po nung binanggit ko sa inyo kanina, pwede magkaroon ng confusion sa mga tagasunod at mga alagad ng Panginoon. Bakit? Ano ka ba talaga? Pro-Jew ka ba at anti-Romans or pro-Romans or anti-Jew? Parang gano'n, mga kapatid. Kasi kapag sinabi niya na, oo, dapat kang magpasakop sa Roman Emperor o sa Roman government, mga kapatid, kailangan magbayad ng buwis, ng tax sa government, ano pong sasabihin ng mga Hudyo, mga kapatid? Wala ka pala maka-administrasyon ka rin. Diba? Mahina ka rin pala karamihan po kasi ng mga revolutionary, hindi talaga sila nagbabayad ng tax. Amen? Karamihan po ng mga nagre-rebellion sa gobyerno,
hindi po yan nagbabayad ng tax, mga kapatid. Kaya may iba, maakyat sa mga bundok. Ayaw nilang mag-pay ng tribute, ayaw nilang sumunod sa batas ng isang estado, mga kapatid ko kay Kristo. Pero pag sinabi naman ni Lord na hindi kayo dapat magbayad, nako, isang malaking isang malaking pagre-rebellion against Roman government. At yun ang gagamitin ng mga Pharisees para isuplong nila ang Panginoon. Na itong tao ito, tinuturuan ang kanyang mga alagad na huwag magbayad ng buwis sa emperador. Amen? Kasi bilang isang lugar o isang bayan, sakop kayo ng isang gobyerno, ang duty mo talaga bilang isang mamamayan ay magbayad ng buwis. Kasi gumagamit ka ng kalsada, gumagamit ka ng patubigan. Of course, yung ibinabayad mo sa mga tax na yun ay nagagamit din for social services, mga kapatid. Amen? Kaya, tingnan niyo ho, kapag ang isang religious leader hindi marunong makisama sa mga barangay captain, sa mga nakakasakop sa kanyang lugar, pag siya naman yung nangailangan, pinapahirapan din. Di ba? Pag ang isang namamahala sa isang religious organization, mag-a-anniversary, tapos hindi niya kabayas yung kapitan, pahirapan humiram ng tent, pahirapan humiram ng upuan, pahirapan humiram ng sound system. Kasi hindi mo kabayas eh. Kaya tingnan niyo ang aking punong lingkod. Matalino talaga siyang leader. Alam niyo po kung bakit? Kasi karamihan sa mga senador, karamihan sa may mga mataas na patungkulan sa gobyerno, kaibigan po ng punong lingkod. Tapos tayo naman galit na galit tayo. Ano ba naman niya si Father? Dinadala yung mga senador na yan dyan. Tuwing election lang naman natin nakikita yan mga yan. May point din naman. Pero, ang gustong ipakita ng aking punong lingkod, mga kapatid ko kay Kristo, na tayo, sumusuporta tayo sa programa ng ating gobyerno at hindi tayo against na kasama natin sila sa pananalangin at pagkakarisan ng ating bansa. Kaya tingnan niyo mo yung mga ibang religious organizations na hindi sila nakikisali sa mga wala silang halalan, hindi sila bumuboto, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi sila nagpa-participate. Pero ano po yung ipinapakita nila? Na they are against sa ganitong klase ng mga partido. Pero pag sila naman yung nangailangan, wala naman tuloy silang malapitan. Alam niyo, sa buhay kasi, kailangan natin talaga bumalanse. Amen? Hindi pwede sobrang nandito sa kanan, tatagilid ka. Kailangan, habang nandito pa tayo sa buhay nito, matuto tayong makisama. Matuto tayong respeto, kapanalig mo man o hindi. Kasi, after all, nasa iisang daigdig pa rin naman tayo. Buti sana kung meron kang sariling mundo. Nakita niyo yung trending ngayon na isang church community na binabash sila ngayon kasi, ay, lumipat ng church. Ay, ganito, ganyan. Parang ang dating sa kanila, pag umalis sa kanila yung isang miyembro, mapapariwalaan na, etc. Pero ngayon sila yung nababash. Kasi ganun yung approach nila sa mga taong umaalis sa kanila. Ngayon, kung ganun yung kanilang community, kaalis-alis talaga. Amen, mga kapatid? Kaya, if you are opposing to pay a tribute doon sa nakakasakot sa iyo, ay talagang gera di patanit talaga yan, mga kapatid. Amen? Alam niyo si Al Capone, ito, malaking sindikato, malaking mafia. Hindi ito mahuli-huli ng government agency. Kasi sa dami ng kanyang mga connection, mga kapatid. Pero, alam niyo kung paano siya natrap. Nakasuhan siya at nahuli siya because of tax evasion. Ano po yun kasi? Crime yan. Doon sa ibang crime, nakakalusot siya, nakakakuha siya ng mga
kumpanyeros, mga ninong, mga padrino, napoproteksyonan siya. Pero pagdating sa tax evasion, doon siya hindi nakalusot. Kulong siya ngayon, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po si Lapu-Lapu. Bakit siya inaway ni Magellan? Because he don't want to pay tribute sa hari ng Espanya. Oh, bakit ako makikipag... Ang tawag ito ay makikipagpahitan? Makikipagbarter sa iyo? Bakit ko tatanggapin yung dala-dala ng ginitong pilak na may mukha, igigil? E di para ko na rin inilalan na hari namin siya. Eh, ang bansa natin hindi pa Pilipinas, di ba? Isinunod lang naman yung pangalang Pilipinas for the honor of King Philip and in Philippines. Sabi ni Magellan, ganun ba? Eh di, naglaban sila ngayon sa baklan. Eh, kaso napulungan siya, mga kapatid. Amen? Kaya po yung pagbalik ng mga Kastila, parang pag-iingat nila yun sa pagkamatay ni Magellan. Kasi nga, sila po ayaw niyang kilalanin na mayroong hari ng Espanya na nandito na rin sa ating bansa. Alam naman natin yung kanilang pakay. Amen? Yung 3G na tinatawag. God, Go, and Glory. Amen? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? So, yung hindi pagbabayad mga kapatid ko kay Kristo, hindi pagbibigay ng buwis, ay isa pong paglamastangan sa kapangyarihan ng emperador na nakakasakop sa bayang Israel noong panahon iyon, mga kapatid. Bakit galit na galit ang mga Jew sa currency ng Roma? Kasi po, sa kanilang bariya, naka-optic yung pagmumukha ni Caesar. Para yung mga bariya natin ngayon, anong nakalagay sa mga bariya natin ngayon? Mukha ng bayani. Eh ang mga Hudyo, hindi naman nila bayani ang Caesar. Ang bayani nila si Moses, si Abraham, si David, but not Caesar. Kaya pag tinanggap nila yun sa kanilang sistema na pag-ibig sila, may kailangan silang project, at yun ang ginagamit nilang currency, para na rin nilang in-honor yung pagiging Diyos ni Caesar. Amen, mga kapatid? So alam niyo, napakatalinong tanong nun na kung hindi ka talaga sinasamahan ng Diyos, pwede kang magkamali. Anything, maka-yes or no ang iyong sagot, mapupulaan talaga siya. Amen po. Kaya kung kayo ang tatanungin, ano ang sasagot niyo mga kapatid? Mahirap, di ba po? Sabihin mo sa katabi mo, kung ako sa iyo kapatid, magbayad ka na lang ng utang. Yan yung madali mga kapatid. So, sabi mo sa verse 18 to 22, Jesus, however, was aware of their evil plan. And so he said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin for paying the tax." They brought him the coin, and he asked them, "Whose face and the name are these?" "The emperor's," they answered. So Jesus said to them, "Well then, pay to the emperor what belongs to the emperor, and pay to God what belongs to God." So sabi ko ng ating Panginoon, bakit ba gusto niya akong sinuin at ipahamak? Hindi talaga kayo naghahanap ng sagot sa inyong tanong. Actually, hindi naman reply ang ine-expect nyo sa akin, kundi reproof para ako ay mapagbintangan, para ako ay mahanapan ninyo ng bukas. Amen? Kaya, sinabi ng Panginoon na, meron ba kayong barya dyan? Meron, makahanap sila. Kaninong pagmumukha ang nandyan? Sa Cesar po. E di ibalik sa Cesar kung ano yung talagang para sa kanya. At ibigay sa Diyos kung ano ang nararapat na para sa Diyos. Amen? Kasi kapag sinabi ni Lord na
i-accuse siya ng mga panatig Diyo na, oh, wala ka pa ng loyalty sa ating bansa, hindi ka pala patriot. Kasi kung makabayan ka, hindi mo tuturuan ng mga tao ng ganyan. Amen? Kapag sinabi naman ng Panginoon na hindi tayo dapat magbayad, maririnig ng mga Herodians, yung mga taga-sunod ni Herodes, oh, ito talagang Jesus na ito eh. Nag-aaklas kasi yung mga tauhan niya, tinuturuan niya na huwag kilalanin si Caesar. Amen? Huwag kayong malito mga kapatid ha. Ang Caesar kasi, mas nakakataas yan kaysa sa mga Herodes. Ang Herodes kasi, title din. Ang katumbas niya parang gobernador. Amen? So from the governor, meron pang higher authority na mas nakakataas sa kanya na inilalagay sila sa bawat provinces para sila yung mamulong doon sa lugar nila ng mga kapatid. So, anything na marireport nila, makakarating agad yun sa Caesar. Amen po, mga kapatid? So, mahirap kasi saan ka lalagay? Amen po? At tingnan niyo po, mga kapatid mo kay Kristo. Kahit ano po ang isagot doon ng Panginoon, pwede siyang mahanapan ng bukas ng kanyang mga nakaaway. Amen? Ano ba namang nakaka-offend kung halimbawa, magbayad ka ng buwis? After all, kung babasahin mo ang ibang mga historical account ng mga heroes, mga kapatid, pero hindi naman silang mga nag-iambag talaga sa bayang Israel. Kagaya na nagpapagawa sila ng mga kalsada. Actually, yung ancient engineering nila, yung paggawa nila ng kalsada, mas matibay pa sa mga kalsada na pinapagawa ng DPWH. Amen? Hanggang ngayon, yung mga sinauna nilang kalye, intact pa rin. Ngayon, sa ating bayan, kaka-asfalto pa lang, bilang mo, bukas-bukas na naman. Eh bakit po? Eh kasi minamagic nila yung paggawa, yung pinipilid masyado yung materials. Ngayon po, yung nakukolekta po na mga tax ng Roman government, ginagamit din po yan sa mga services. Sa pagpapagawa ng mga aqueduct, yung aqueduct po, yan po ay patubigan kasi noon, wala pa namang mga gripo. So ang tubig nila nang gagaling pa po yan sa mga bundok. Siyempre, wala namang pump noon. Mula sa bundok, kailangan nilang gumawa ng mga pinagpatong-patong na bridges para yung tubig galing sa bundok bumaba sa mga syudad at magkaroon sila ng mga patubigan. At siyempre, kailangan mo ng labor. At kung kukuha ka ng labor, kailangan mo ng pambayad. Amen? Bakit inuhuli ang mga walang lisensya pag nagmumotor, pag nagdadrive? Bakit inuhuli yung walang lakad? Kasi gumagamit ka ng kalsada na wala kang binabayad sa gobyerno. Tama? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ganun yun. Gusto mong libre sa ospital, gusto mong libre yung losartan. Tapos, hindi ka naman nagbabayad ng tamang buwis. Kaya alam niyo, kapag tayo ay nagbabayad ng tax, may karapatan kang magreklamo kapag hindi maayos na service yung nakukuha mo. Kasi after all, yung pasahod sa kanila, galing po yan sa ikinakaltas na tax sa atin. Amen? Kaya kapag ikaw ay itinakbo sa emergency hospital, di ka pinapansin, di ka inaasikaso, pwede kang magreklamo na, aba, hoy! Nagbabayad ako ng tax. Labas-labas na yung bituka ko eh. Anong hinihintay ninyo? Gawin itong isaw? Diba? May karapatan ka kasi lalo ikaw ay isang empleyado, isang marangal na nag-aaral buhay. Siyempre, pag bumibili ka ng grocery, pansinin niyo yung resibo. May ibinabawas dyan. Kunyari, ito lang yung amount na babayaran mo. Merong another tax na kinakaltas at ikaw ang nagbabayad. Kasi kailangan po yan ng gobyerno, mga kapatid. Amen? So, ang point dito, mga kapatid ko kay Kristo, hindi na dapat
hindi mo dapat gawin excuse na paano ako magbabayad ng tax yung mga namamaalat, mga tiwali. Pero alam niyo, kung sila man ay tiwali at di nila ginamit sa tama yung pondo na galing sa taong bayan, ay mananabot naman po sila sa Diyos pagdating ng araw. Kita niyo yung mga naging political leaders natin noon na binulsa yung pera ng taong bayan. Ano ang mga naging sakit? Malala. Namamatay na lang sila ng mga sakit na parang kakaiba. Yung isa, ang sakit niya, hindi siya makalunok. Isipin mo yung simpleng paglulok, hindi mo magawa. Yung iba, kapag sila ay nai-impeach, bigla na lang mga nag-iimpilay. Diba? Pinapalutan ang leg. Diba? Kung ano yung mga dumadapong karamdaman sa kanilang mga katawan, mga kapatid. Kasi po, pag hindi ka dapat katiwalaan sa isang responsibilidad na ipinahiram sa iyo ng Diyos, ang Diyos mo ang maniningil sa iyo. Amen? Kaya kung isang bagay na ninakaw mo sa kabalang bayan, hindi mo rin yan ma-enjoy actually. Diba? Yung sila po ay nalutin, yung kanilang mga bataang ay nakabris, hindi nila pwedeng galawin. O sa taot nila, ano ang ginawa nila? Yung kanilang mga pera nilagay nila sa pangalan ng kanilang mga driver, nilagay nila sa pangalan ng kanilang mga katulong. O kaya iniimbestigahan, paano nagkaroon ng ganito kalaki pera ang driver at ang maid? Diba? Hindi rin nila ma-enjoy. Hindi sila makapunta ng ibang bansa. Kaya alam niyo, pag ang isang bagay, o isang kayamanan ay hindi mo pinaghirapan, hindi mo rin naman yan na-enjoy talaga. Amen? Ang yaman-yaman mo, bigla ka naman nagkasakit. Diba? Ang sarap-sarap ng pagkain, wala ka namang panlasa. Wala rin mga kapatid. Amen? So, ang mga tao ito, hindi man sila maging matapat, merong Diyos na bumabalansa, nakakakita. Kapag nakikita niya, yung bayan ay sobrang naghihirap. Amen po? At saka po, lagi po natin tatandaan, kung meron mga naging rulers na sa tingin natin parang masasama ang ugali nila, somehow, ipinapahintulot din talaga yan ng Diyos para yun ang magbigay ng disiplina sa atin. Ipinahintulot niya na ang Israel ay makumpare ng Assyrian. Ipinahintulot niya na dumating ang Persian Empire. Ipinahintulot niya na halos masakit ng Roman Empire ang Israel. Kasi sa katigasan nilang ulo ng mga taong ito. Amen? So ipinapahintulot po yan ng Panginoon. But after all, mga kapatid ko kay Kristo, ang mga bagay na iyan, in orderly, alam po ng Diyos kung ano yung magiging kinahinatnan or magiging kahihinatnan. So ano po yung mga dapat natin tandaan dito sa message na natin na pinag-aaralan ng mga kapatid? So napaka-importante po ng discernment. Amen? Yung mga Pharisees and Herodians na nag-approach sa ating Panginoon ay meron po silang decisive or deceptive intention. Nagtatanong sila, hindi para matuto. Nagtatanong sila kasi gusto nilang i-trap ang ating Panginoon. So, kailangan po natin ng discernment. Amen? Hindi porket lumalapit sa iyo isang tao na parang kunwari mabait. Maniniwala ka agad. Lalo naman sa ganitong mga religious organization ngayon, mag-e-election na naman. Andiyan na naman sila. Pero, sa lahat ng kanilang sasabihin, ang pakinggan mo yung hindi nila sinabi. Nag-gets ba? Kasi madali lang magsalita eh. Lahat ng kanilang salita, ibabase nyo sa kanilang mga reviews na nagawa. Hindi sa gagawin pa lang. Dahil, tatakbo ng pagsihal, tatakbo ganito, ganyan.
Pag ako po, binoto nyo, bla 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 bla. Hindi yun hindi yun ang dapat yung batayan. Dapat, kung ano yung mga nagawa niya na noon, nung nasa maliit pa lang siya, posisyon. Kasi kung SK pa lang, kagawan pa lang, mababa pa lang, may issue na agad siya ng corruption, bakit mo pa ibubuto yun? Diba? Kami mo lang binigyan ng pagkakataon. So, pagkaroon ka rin ng discernment, kapatid. Amen? Hindi naman po binubulang-bulangas ka, ibibigay mo lahat. Pagtitirahan mo para sa iyong sarili. Para kung pagdating ng panahon scammer pala siya, at least meron kong natira. Resibo. Amen. Ako, alam nyo, magaling sa mga ganyang bagay. Kahit saan, kahit sa love life, kahit sa pagpapaaral sa mga anak. Basta sa iba't ibang application ng buhay, huwag sa isang bagay ka lang, o sa isang tao ka lang mag-i-invest. Kung marami kang anak, mahalin mo lahat. Huwag isa lang yung favorite mo, huwag isa lang yung pinapriority mo, huwag isa lang yung pinag-aaral mo, and the rest, hindi mo pinag-aaral kasi, ako, kung babae naman kayo, sisipag-asawa lang din kayo. Kasi bakit po, after all, pag tumanda ka na, yung pinaka-favorite mo, wala rin naman yun sa tabi mo. Kasi lumaki sa layo. Laging layas. Sino ang may iwan sa'yo? Yung hindi mo favorite. Tapos may sakit ka pa. Iinom ka ng gamot. Inabutan ka ng gamot. Wala namang inabot na tubig. Paano yun? Mumuyain mo. Diba? Amen? So another thing is honesty and integrity. So ano po ang naging response ng ating Panginoon? Si Lord po, hindi niya ipinopromote yung masturbation. Sabi ng Lord, ano yung yung makikita ninyo sa bariya? Sa Cesar po, pwede ibigay niyo sa Cesar kung ano yung para kay Cesar. Pagkaroon tayo ng integridad, hindi naman porket spiritual na, puro makalangit natin yung ginagawa. Nandito ako sa lupa Makain ka pa ng kanin. Nababayad ka pa ng kuryente. Buti, sana kung pag pumasok ka ng chapel na ito, tumatagos ka na sa pintuan, hindi ka pag gano'n, hindi excuse ka na. Amen? Kaya, tingnan nyo, nung ang Panginoon po ay meron po nilitahan ng isang lugar, sabi na sa kanya mga alagaan, Pedro, yung unang isda ninyo na mahuli, kunin mo at yung sa may hasang ng may barya, yun ang ibayad mo para sa ating dalawa para wala silang masabi. After all, kasi pa rin naman tayo pero para walang naipula sa atin, magbayad ka pa rin. Kita nyo, si Lord na po yun siya may-ari ng langit at lupa. Pero, in-honor niya yung authority ng mga rulers dito sa lupa ito. Yung ba naman sa akin? Grabe naman kung mga bastos Porket hindi niya type yung nanalong presidente. Kung babuyin sa Facebook, kung drawingan yung mukha. Hindi mo naman ikakataas yun, kapatid. Kahit ako di ko rin naman yung binoto. Pero, after all, yung respeto pa rin kasi tao tayo Higit sa lahat, lingkod ka ng Diyos. Tapos, kung makipagbakayan ka sa Facebook, parang ang iba. Ano ka ba? Alien ka ba? Amen? So, magkaroon po tayo ng integridad. Kasi, paglipas ng panahon, kung tayo po ay marunong makisama, malay mo yung mga tumatakbong kagawad na yan, konsihal, mga captain, pag naayos ang iyong pakikitungo, maakay mo rin sa gawa. Pag kukuha ka ng permit para gumamit ng basketball court, hindi niya na pahihirapan. Baka lagyan pa ng tent, lagyan pa ng pailaw. Di ba? Wala, kinalaban mo ng kinalaban. Ihirap ka ng tent. Ay, wala, nandun sa patay.
Kasi wala ka rin pakialam. Pagdating sa mga butuhan, hindi ka nakikisali. Wala kang pakialam palagi. Kaya pag ikaw na yung nangailangan, wala din silang pakialam sa iyo. Amen? And another thing, separation of earthly and spiritual matters are important. So, ang itinuturo po ng ating Panginoon sa atin, pagkaroon tayo ng distinction between our duties bilang isang citizen at yung duties natin as spiritual person, yung mga responsibilities natin. Amen? Iba yung gampanin mo sa simbahan, pero iba rin yung gampanin mo sa social welfare. Kasi balance talaga dapat eh. Alam niyo ba, ang inireklamo ng ibang mga magulang, kadalasan naririnig ko sa mga kwera, sa mga youth, ano ba naman yung brother na practice ninyo? Isang kanta, paghapon wala yung anak ko sa bahay, ayun pala yung anak, ayaw na mautusan, ayaw mag-alaga ng kapatid, ayaw maglinis ng bahay, ayaw magpugas ng pinggan, ang iniata nila ay practice ang bayan. Diba? Paano mo maaakay ang nanay mo, ang magulang mo, kung pagdating sa mga gawaing bahay, lagi kang hindi maakasama? So, paano tayong bumalanse? Bakit yung mga ibang mister nagagalit sa gawain ng Panginoon? Kasi yung preacher na ibang luto ng pagkain, tapos yung asawa pagdating walang ulam. Hindi sasapakin ka talaga. Sabihin ng lalaki, magsama kayo yung preacher mo. Amen? Yan kasi ang isang naging nakita kong problema. Meron po akong iyahin, manggagawag din. Active sa lahat ng mga formation, sa mga diocesan. Noon, may diocesan pa. Active sa mga lahat ng patawag na meeting, sa mga gawain, sa mga anniversary. Active, laging present. Yung asawa ko uwi, manang pagkain, ang kalat ng bahay, yung laman ng tambak. Natural, yung lalaki, magpapala talaga sa galit. Magagalit sa gawain ng Diyos. Kasi lahat ng oras niya, inubos niya doon. At wala siyang oras sa kanyang sariling pamilya. Kasi yung mga anak niya, galit din sa kanya kasi wala, dami siyang wala. Amen? Kaya, alam niyo, matuto tayong mag-separate ng mga earthly matters or earthly duties sa mga spiritual responsibilities natin. Balance lang kapatid. Amen? Pag kailangan ka ng pamilya mo, halimbawa, meron kong pasyon sa inyong family, minsan lang naman, may namatay. Minsan lang naman mamatay ang isang tao, minsan lang ibig. Kasi ito naman, masyado ka ng espiritu. Hindi! Uunahin ko ang Panginoon! Tatamuto na yung mga kamag-anak. Iba naman yan si ate. Lagi namang may prayer meeting. Ngayon lang eh, hindi pa natin makasama. Paano natin makakakay yung mga tao? Balance ka pa rin. Amen? Ayun ba naman, lagi na lang pininadayo na may patay. Lagi naman din wala dito. Bakit di naman yun, mga kapatid, baka surusan siya naman. And then, recognize authorities between responsibilities. Amen? Ang Panginoon ko, kinikilala niya yung authority ng mga political leaders na nakakasakot sa bayan ng Israel. Nire-respeto niya. Amin po, mga kapatid. Kaya, ibinabalik niya palagi ito. Kung ang nakalagay sa denaryo na yan ay mukha ni Caesar, ibalik niyo yung para kay Caesar. At ibigay niyo naman yung para sa Diyos. Amen? Kailangan kong na-emphasize palagi mga kapatid yung ating earthly authorities and then spiritual commitments nang sa gayon, hindi tayo nalilito. After all, nasa pagbabalanse pa rin ulit, mga kapatid. Amen? Kailangan alam mo kung ano yung mas mahalaga. And then, pangmuli, wisdom in handling difficult situation. Alam niyo, bilang lingkod ng Diyos,
kailangan talaga, matalino, hindi ka padalos-dalos, ng pagsagot. Kasi yung mga tao sa paligid, nakikinig. Amen? Kahit po sa akin, simula nang ako po ay ginawang DIC, naramdaman ko rin yung hirap talaga ng pamumuno. In fact, nagpapalitan na ako. Sabi ko, sir, usapan natin ng August lang, program lang. Yun pala, hindi lang pala ako yung nagpakapalit, pati iba kong mga kasamahan. Kasi sa hirap, sa bigat ng responsibility. Buti pa dati, mutok-mutok lang kami. Punta-punta ng kung saan-saan, ng Bicol, pa-swimming. At minsan nakaka-apekto na rin sa akin mental health. Minsan yung mga problema, na-apektuhan ako. Nadadala ko yung init ng ulo sa akin. Bakit? Kawawa naman tuloy yung mag-ina ko. Sila yung aking napagbabalingan. Hindi dapat. Dapat ang pinagsasampal ko siguro mo. Dito. Itong mga magugulong ito. Amen? Kaya, mahirap mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, kailangan talaga ng wisdom to handle difficult situation, mga kapatid. Akala ko, nung una, lahat ng nasasakupan ko, natutuwa sa ginagawa ko ng pagsisipag sa gawain. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero yung area ko po ang may pinakamaraming tamok sa gawain. Halos 10 ang hinahandle kong bagong mga gawain. Pero sa kabila ng aking pagsisipag, makakarinig pa ako ng feedback na iba naman itong DIC natin, dami pinapagawa. Diba? May prayer meeting na, may intercessory pa, pinapasuporta ka pa sa MPG, may Thomas pa, etc. Ang bagal pa sa Big Mountain, ang bagal pa sa grass cutting. Diba? Kaya ako nung una, apektado ako. Sa totoo lang, sabi ko sa sarili ko, huwag kang tumakataon ko. Pag wala akong ginagawa, sabihin ka, aman. Ngayon may ginagawa ka, sabihin naman sa'yo, ang dami mo yung pinapagawa. Amen? Sabihin mo ako walang utak, kita niyo po ganun. Sa pag-iisip ko na lang, si Lord nga ay pinako walang kasalanan, ako ba kaya? Di ba po? Pero after all, kailangan mangibabaw sa atin yung pagiging lingkod. Yung ating humility. After all, i-respeto mo pa rin. Kahit minsan hindi sila ka-respeto. Kasi dapat, yung hindi nila pagiging mabuti sa iyo, ay hindi maka-apekto para maging masamang tao ka. Amen? Ako, yun yung na-realize ko pag nakikita ko yung anak ko na umuwi ako, pagod na ako. Kasi dati, sabi ko, ano ba yan? Ang hayo ko sa isang linggo, isa lang, 2, sayang naman yung gift ko, sayang naman yung pinag-aaralan. Ngayon, ang hayo ko sa isang araw, mababa yung isang hayo sa isang araw. Ha? Kasi nga may mga NPG. Ang outreach ko sa isang araw, 3. Kaya hindi 2, 3. Pero hindi naman ibig sabihin na 3 malalaki yun. Minsan talagang kung magkano lang i-upload sa'yo, 100, 200. Kala siguro ng iba, yung mayaman ako sa NPG. Ano bang sikreto? Wala akong sikreto. Ginagawa ko lang kung ano yung nakalagay sa mission order at least karma NPG. Mga kapatid, kasi kapag ang intention mo naman ay hindi maganda, hindi ka rin sasamahan ng pagpapalaki ng Panginoon. So bakit madali sa akin ang mag-open ng gawain, mga kapatid? Kasi ang gusto ko talaga, kada lugar, magkaroon ng at least NPG o gawain sa lugar na yun. Yun yung gusto ko. Yun yung nasa pangarap ko, mga kapatid. Kasi dati ang pangarap ko, kada lugar, lagyan ko ng
branch ng pakikilahan namin ng washing machine. Ganun yung pangarap ko. Lagyan ng tindahan, lagyan ng mga kung ano-ano. Pero nung nag-commit na ako sa Lord, ang pangarap ko na, kada sityo, kada barangay, dapat ay gawain. Pag walang gawain, ilagyan na yan. Amen? Awa naman po ng Diyos, ako po ay sinamahan. May mga ibinigay sa akin tao na nakakatulong para makapag-open ng mga gawain. Amen? So, importante po mga kapatid, yung wisdom sa pag-handle po ng mga difficult situation. Amen? After all, ang pinaka-kinikilala pa rin naman natin hari sa ating buhay, walang iba, si Yahweh El Shaddai. Amen? Hindi ka naman naging idolatrous kung sakaling ibinoto mo yung ganitong presidente, di ba? Hindi ka naman naging idolatrous kung sakaling meron kang napusuan ng isang political leader na hindi mo kapanalig. Okay lang yun mga kapatid. Ang mahalaga sa iyong puso, si Yahweh El Shaddai pa rin ang pinaka-priority. Amen? Tayo ang nagsimulo. Panginoon, ikaw ang maghahal sa aming mga buhay. Ikaw ang kinikilala namin na may author ng lahat ng bagay. Pati na ang mga earthly rulers sa mundo ito, alam namin, Lord, hindi sila tatayo dyan kung wala ang iyong kapahintulutan. Kaya lahat ng mga nagaganap at nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, alam namin nasa iyong pagpaplano at nasa iyong pamamaraan kung bakit hanggang ngayon, Panginoon, sila ang mga namumulong sa aming mga bayan. Dalangin namin ng Diyos ang aming mga ihahalan pagdating po ng eleksyon ay ang mga tao na kumikilala sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, ang hanapin namin ay merong takot sa kanilang puso, takot sa Diyos na gumawa ng masama, takot na magtaksili sa kabanang bayan. Hayaan niyo po, Panginoon, na bawat lingkod mo ay maging matalino. Bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng discernment, at turuan niyo kami ng respeto, Panginoon, sa mga authorities na nakakataas sa amin.
Salamat, Panginoon, sa pagtuturo niyo sa amin ng iyong salita na maging balanse lamang kami. Huwag kaming sumobra sa anumang mga bagay, Panginoon. Bagkus, habang kami ay nabubuhay, matuto kaming rumespeto sa mga nakapaligid sa amin. At matuto rin kami, Panginoon, maging isang good citizen ng isang bayan na nakakasakop sa amin kung saan lugar kami nakatira, kung saan bansa mo kami inilagay. Matuto kami rumespeto, Panginoon. Magkakasalungat man kami minsan ng mga ideolohiya, magkakasalungat man kami minsan ng mga opinyon, pero huwag nawa dumating, Panginoon, na kami ay maging bastos, mawala ang aming modo, Panginoon. Yamang kami ay mga lingkod na iyong tinawag. Matuto pa rin kami kumilala at maging mabuting tao sa mga rulers na itinakda mo para sa aming bayan. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord, ang lugar na ito ng Isaw, ang mga namamahala, ang mga barangay captain, Panginoon, ang kanilang mayor, sino man ang mga namumuno, Lord, patuloy niyong gayaan ng kalusugan at kalakasan. At higit sa lahat, mapamunuan nila ng tama ang kanilang bayan, Panginoon. At dalangin din namin, O Diyos, ang aming minamahal na Punang Maroko sa simbahan nito, Panginoon, na San Diego, patuloy po siyang gayaan ng kalakasan at maayos na kalusugan, Panginoon. At dalangin ko rin, Ama, na patuloy niyo pong pagpalain ang mga lingkod niyo sa lugar na ito. Patuloy silang biyayaan, Lord, ng maayos na kalusugan. Ilayo sila sa lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman. Pati ang mga awit at manunugtog ay patuloy silang magamit, Panginoon, bigyan ng ibang kalakasan, kalusugan, Panginoon, ang sa gayon sa iyong ubasan, patuloy na magamit ang kanilang mga talento. At ang kanilang mga pamilya at trabaho ay inyo rin po pagpalain. At gayon naman, ang mga dumalo sa hapong ito, ano po ang kanilang mga personal na kahilingan, mga intensyon, Panginoon, dalangin namin naman sa kanilang pag-uwi, answered prayer na sila sa pangalan ng Jesus. At ang mga kapatid namin may mga iniindang sakit na karamdaman sa kanilang katawan, ngayong gabing ito, ngayong hapon ito, Panginoon, ang iyong mapagpalat, mapagtiman ng kamay, at abutin ang aking mga kapatid na ito, lalo na po ang may mga hypertension, ang mga acidic, ang mga may diabetes, Panginoon, ang mga taas ng mga blood sugar, ay mag-normalize in the mighty name of Jesus. Ang mga may bukol sa kanilang mga internal organs ay lusawin sa pangalan ng Jesus. Ang mga may bara sa ugat, Panginoon, lusawin ang iyong kapangyarihan. Dahil nais namin, Panginoon, humaba po ang aming mga buhay, nang sa gayon kami po ay patuloy niyong magamit ng malakas sa inyong ipasan. At dalangin po ang patuloy na paglagok ng iyong gawain sa dakong lugar na ito. Patuloy ka pa po, Panginoon, magpadala ng mga tao na magpupuri at sasamba sa iyo sa dakong lugar na ito. Inaangkin po namin na sa hapon ito kami po ay inyong tinugon. Answered prayer na kami. Answered prayer na kami sa pangalan ni Jesus. Ito po aming sa dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo lahat ni Yahweh.